Napanood mo na ba ang Slam Dunk na animated series? I'm sure napanood mo na ito, lalo na sa mga batang 90s noon. Isa sa mga paboritong anime series na sumikat noong 90s na talagang inaabangan ng mga kabataan noon na talagang sobrang sikat talaga nito. At usap-usapan palagi ng mga bata ito lalo sa loob ng eskwelahan. Naalala ko pa noon pag nagsisimula na ang Slam Dunk, lahat ng aking mga kalaro at mga kaibigan ay nasa loob ng aming bahay para lamang manood kami ng sama-sama at nagtatawanan sa palabas na ito. Kung saan, ang TV lamang ang nag-iisang gadget na meron kami noon. Pero sa video natin ngayon, atin alamin ang konting kaalaman tungkol sa histeryo ng slam dunk. Paano ba ito nagsimula at sino nga ba ang may likha nito? Tara, simulan na natin. Ang slam dunk? Ito lang naman ang pinagbibidahan ng isang mayabang, mangmang pero nakakatuwang si Hanamichi Sakuragi na nakapasok sa basketball team sa kanilang paaralan ng Shohoku dahil sa kanyang crush na si Haruka Akagi. Nakita at napansin ni Sakuragi na mahilig sa basketball si Haruka at nang makita at makilala ni Haruka si Sakuragi, hinangaan at sinabihan niya itong pwede siyang maging manlalaro ng basketball team sa school nila kahit walang kaalam-alam si Sakuragi sa larong ito. Si Haruka Akagi kasi ang kababatang kapatid ng captain ng basketball team ng Shohoku High School na si Gori o Takinori Akagi. At ang ace player na si Kaede Rukawa na hinahangaan ni Haruka at kinainisan ni Sakuragi. Ang 3-pointer at ex-high school MVP na si Hisashi Mitsui. At hindi papahuli ang small but terrible na fast point guard ng Team Shohoku na si Ryota Miyagi. Sila ang mga bida sa slam dunk na ito kung saan napangarap ito ng captain na si Akagi ang makapasok sa national. Ang slam dunk kasi ay isang manga sports series na likha ni Takehiko Inoue. Na-serialize sa Shueisha's Shonen Manga Magazine sa Weekly Shonen Jump from October 1990 hanggang June 1996. Binubuo ng 276 individual chapters ang manga ng Slam Dunk at 31 volumes sakop ng Shueisha's Jump Comics imprint kung saan na-publish nga ito noong February 8, 1991 at ang final volume nito ay noong October 1996. Sa nakalipas na taon, nakabuo ulit ng 24 volumes under ng Jump Deluxe imprint from March 19, 2001 hanggang February 2, 2002. At nagkaroon pa din ito ng 20 volumes na Shinsoban edition at na-publish ito sa pagitan ng June 1 to September 1, 2018. Alam niyo ba na nagkaroon ng kopya ng 170 million sa buong history sa best-selling manga series na ito? At hindi lamang sa TV series kundi sa DVD din at madami din naging kopya nito. At nagkaroon din ng mga translation ang manga sa ibang bansa katulad na lang sa North America at nanatili pa din ang kasikatan ng Slam Dunk hanggang sa ngayon. Hey mga kahisteryo, please don't forget to subscribe, like, comment, and share to our YouTube channel. And then forget, follow us on Facebook, Hysterio Facebook page. Thank you! At nakatanggap ang slam dunk ng the 40th Shogakukan Manga Award for the Shonen category. Ang Shogakukan Manga Award ang pinakamatanda o pinakamataas na award since 1955 at pinaka-major award sa Japan para sa mga sumikat na mga manga. Hanggang naging animated series nga ang Slam Dunk dahil sa Toei Animation kung saan na-ere ito ng worldwide noong October 1993 to March 1996 na merong 101 episodes. Ang dahilan kasi ng manunulat na si Takehiko Inoue na gawin ang Slam Dunk series para ipadama sa mga mambabasa ang mga damdamin ng mga athletes kapag nanalo at natatalo ang mga ito.
At sa totoo lang, maraming naantig sa kwento na ito dahil pinadama nga sa manga o animated series na ito ang pakiramdam ng natatalo at nanalo sa bawat laban sa palabas na ito. At dahil maraming sumulat kay Takehiko about sa ganda ng story ng manga na ito, mas pinagpatuloy pa niya ang pagsusulat nito. Dahil sa kasikatan ng Slam Dunk ay naging sikat tuloy ang sports na ito sa buong Japan. I think hindi lamang sa Japan, sa buong mundo talaga nasakop nito. Dahil sa blessing na nakuha ng manunulat na si Inoue Takehiko, bilang sukli sa lahat ng nakuha niya, nagtatag siya ng isang Slam Dunk Scholarship. Scholarship para sa mga estudyanteng Hapon, para lamang mas makilala ang larong basketball sa kanilang bansa. Sa totoo lang, sikat na rin talaga ang basketball sa Japan dahil marami ng mga Pilipinong basketball player natin ang naglalaro sa iba't ibang team sa Japan. Ang katotohanan kasi kaya niya nabuo din ang Slam Dunk dahil ito'y ayon na rin sa mga karanasan ni Takehiko Inoue sa hilig niyang paglalaro ng basketball noong bata pa lamang siya. At katulad ng karakter ni Hanamichi Sakuragi ay naglalaro lang siya ng basketball daw noon para lamang sumikat sa mga kababaihan at makilala siya ng kanyang crush. Pero nagbago daw lahat ng ito nang na-enjoy na niya ang paglalaro nito. Sariling interes na niya ang kagustuhan sa paglalaro nito. Tingin ko, lahat naman siguro ng mga writers ay ganito. Nagsisimula para lang makakuha ng mga dahilan upang mabuo ang nais nilang kwento. Ngunit naputol ang animated series nito sa gitna ng kasikatan nito na hanggang sa ngayon sa hindi malaman ang tunay na dahilan at haka-haka na lamang ito. Pero ayon sa aking konklusyon ay nais lamang ng manunulat nito na ipagpatuloy ito sa manga series lamang dahil dito siya nagsimula. Ngunit ano man ang dahilan ng manunulat na ito, irespeto na lamang natin ang kanyang desisyon. Pero iniyakan ko talaga ito noon nang nawala ito. Hanggang nagkaroon niya ito ng animated movie noong 2022 na The First Slam Dunk na ang nagdirect ay ang writer na si Takehiko Inoue pa din. Ngayon, alam na natin kahit papaano ang maikling kwento ng histeryo ng Slam Dunk na paborito ng halos karamihan. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin iusbong ito sa tama at kabutihan. Anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon?